Okay, magandang gabi mga kapadyak. Welcome sa isang napaka-espesyal na episode ng Breakaway. Habang ipinagdiriwang natin ang ika-25 taon ng Hataw Padyak, ngayong gabi or ngayong hapon or ngayong umaga, kung saan man kayo o anong oras nyo man ito mapapanood, ay bibigyan pugay natin ang ganda, tapang at determinasyon ng mga kababaihan sa kalsada. We are officially launching Ganda at Gilas on two wheels, no, di ba? So, recap lang muna tayo. Una, bago tayo humataw sa ating main topic tonight, I want to take a moment to look back at our previous episode. Nitong nakaraang February, kinilig at na-inspire tayo sa ating couple edition, yung ating Love Beyond the Bike Wheels. Isang malaking pasasalamat kina Ma'am Rosar, kay Sir Rosar na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon at kay Ma'am Karen Crisostomo ng Bicycle Friendly Philippines at kina Aljan, James, Bernardo at Queenie Dayan Arnaldo ng Kapadyak Central from Taiwan. So I would also like to express our deepest gratitude to the anchor groups who move with us for the first quarter of 2026 dahil sa inyo, ang bawat padyak natin ay naging simbolo ng pag-asa. So noong January, through the help of the Office of Council Large Absentia in Malabon, tayo ay nagkaroon ng padyak at yakap alay sa mga batang natatangi. Ito yung pagbisita natin sa mga may autism na mga kabataan dahil Autism Month noong buwan ng January. And then in February naman, together with Smooth Pedal Warriors, tayo ay tumungo sa Manila for our bike tulungan sa bahay tuluyan. Mga abandoned children naman ang ating binisita at binigyan ng tulong. And then this March, ang ating tema ay Kapadyak Katuwang ang mga kabataang may cancer with kite. So binisita natin together with Team Tukod sa Quezon City ang mga batang may cancer. So mula sa puso ng Hatapadyak, maraming salamat sa inyong serbisyo at suporta. Okay? Okay. Good evening ulit. Sabi nga nila, ang pagbibisikleta ay hindi lang basta pag-ikot ng pedal. Ito ay paglalakbay ng may puso. Sa segment na ito, aalamin natin ang why sa likod ng bawat ride. Kilalanin natin ang hugot sa likod ng helmet ng ating mga panauhin, ng ating panauhin. So the bakit factor, sa dami ng pwedeng gawin. Bakit pagbibisikleta ba, ma'am, ang napili nyo? Ano ang peace of mind o kaligayahan na bibigay sa inyo ng mga kalsada? So yan ang mga isa sa mga tanong na ating ibibitawan sa ating mga bisita. So unahin na natin pakilala ang ating bisita from Quezon City, ang napakasipag at saka talagang bike advocate, si Ma'am Mia ng Calyetista. Yes, ma'am. Bati ka muna, ma'am, sa ating Hello. mga Hi, audience. hi. Magandang gabi po sa mga tagapakinig ng Hataw Padyak at hello Marlon. Nice to Hello. meet you again. Nice to meet you again. So last time na nagkita tayo ay sa ano pa? Sa National Bike Day celebration, tama Yes, ba? oo. May isang event tayong kung saan tayo nag-meet, no? Sa may Yes. C5, C5, yung isa sa mga unang National Bicycle Day na handled ng Yes po. DOTR yata ito. Oo. Ano ma'am, ready ka na ba sa ating kwentuhan ngayong gabi? Game. Gabi, Kwentuhan na. umaga? Oo. Depende kung ano yung ating mga, may meron ka pang ano yan, pusa o kuting ba yan? Oo nga, may ano May audience gusto tayo eh. mag-participate. May gusto mag-participate. Sige ma'am, chill lang muna tayo. Oo. Chill questions lang tayo Mm. muna ma'am. Okay. So sa ating segment 1, sabi Mm. nga nila, sabi ko nga kanina, sa dami ng pwedeng gawin, Mm. bakit pagbibisikleta ang napili nyo? Ano ba ang ano? Meron ba tayong peace of mind or happiness? Ano bang happiness na nabibigay sa inyo nito sa kalsada? Okay, yung pagbibisikleta kasi, ano ba yung peace na binibigay niya is yung you are at peace with the choice na non-pollutive, yung mode of transportation mo. Tapos nakakatipid ka, nakatulong ka sa environment. At it's a statement also na meron palang ibang mga options other than being trapped in a car or in a gridlock. Kasi pag nakabisikleta ka, medyo mas mabilis ang biyahe. You don't have na pipila ka pa o kaya mag-gas up ka pa o kaya maghahanap ka pa ng parking. So in a way, it's freeing. It gives some kind of peace. Plus yung mismong pag tahak mo sa kalsada, meron siyang ano joy. May joy siya and meditative na quality. Well, at least for me.
Parang mental health support natin, ano ma'am? Pwede rin, mental health support. Well, Mhm. overall well-being naman. Part of Well-being. complement sa daily grind. Kumbaga, not only Siguro ma'am, for mental health, yung overall well-being mo kasi it's good for the health and it's good for the planet and it's also good for your community kasi you get to see create a sense of community when you ride your bicycle. Mas madaling makipag-usap sa next person you're in a stoplight with or pagka hinto ka, makikipag-usap ka, mas madaling makipag-usap pag nagbabike ka. siguro naman bago natin i-dig deeper pa yung ibang mga ano, I have seen sa social media very active ka din beside pa sa mga advocacy mo sa mga ground. So you have two tama ba? Two Facebook o social media, yung Calyatista and Explore Explore the your city on a City bicycle. in a Yes, bicycle. Pwede ba kaming ano, on a konting bicycle. background lang doon Background? sa dalawa? Oo. So yung Caldetista tsaka Explore Your City on a Bicycle, they're almost the same, pero yung Caldetista is concentrated more on the more serious stuff. And it also tackles kasi more on the various mobilities. So, whether hindi siya exclusive for biking kasi naniniwala kami na you are either a pedestrian at one point, you're a biker because it's your choice, you're a commuter, you take public transport, you sometimes drive a car, although ako, I haven't driven a car for more than 20 years already. So may kanya-kanya tayong roles as specific road users at different points of our lives or times of our lives in a week. So ang mga laman naman yun is from all perspectives. Hindi lang siya sa pagbibisikleta. I-explore your city na bicycle naman siya. It's more of it started out as yung an output of where I go, yung kung ano yung nararamdaman ko, nakikita ko, nakaka-encounter ko. And then basically it's a commentary about how our streets are and then the things that you discover when you're on your bicycle na hindi mo usually makikita if you're in a car or you're in public transport kasi mas marami kang mapupuntahan. Doon rin yung expression of the things I want to highlight in the city, kunyari street art, conversations with people who don't bike and people who bike. So, yun. So, it's a variety of things. Pero yung pinaka-angkla niya is yung traveling by bicycle. Very ano no ma'am, very noble ang iyong advocacy hindi lang sa social media pati sa aktual na pagbibisikleta. Pero if you don't mind, when does Ah, this advocacy of yours started at saka anong nag-trigger sa doon sa ano okay. part na 'yan? Paano Yung, paano muna ano kumbaga paano kung nag-start? paano siya na, Bibisikleta ako. ano yung evolution niya, Yes, ganyan. yes. More or less mga So, short story lang. oo. Ano ba? So, nag-start talaga siya as as a blog na hindi on Facebook. Meron pa nga Multiply. I don't know if you're familiar with Yeah, that. Dati may reply. Multiply and then yun sa Blogspot. And then from there, I just decided to yung part ng simplification ng buhay. So I just concentrated on doing the pages na Kalitis and Explorer City. So actually more than 20 years na rin siya kasi meron siya iba-ibang names pero eventually yung naging evolution niya more than ano ba more than 15 years ago, naging Explorer City on a bicycle. But before 15 years ago, so around the same time, early 2000, it was then called Juan de Rosa. So it's basically parang kalyatista na lamang ka ng kalsada. It was then called Juan de Rosa, which is the wandering na Rosa. Kasi Rosa usually, yun yung kinokonote, di ba, pagka babae na Pilipina, Rosa, Nena, yung gano'n, etc. So, it started from that na Juan de Rosa and then it became what it is today. Pero So basically, it was doing the same things in a different format lang. So, So yun. when you spell out Wanderosa, the Wanderosa is as in number one or the Wonder. The UJ? wonder. As in When you wonder. wonder. Mm-mm. Wonder. When you wonder. Okay. So, ganun. So, kaya nga sabi ko, yung kinakwento mo sa akin kanina offline na you started 25 years ago, so around 2001. So magkakasabay pala.
I guess yung sa Pilipinas kasi yung evolution of the cycling advocacy, it marami na in the 80s pero hindi as how it is today. Pero like there's alam ko oldest NGO would be CICAD, Cycling Advocates of the Philippines, and they started in 1995. Firefly Brigade in 1999. But between those years, naalala ko yung ano yung the kind of revolutionary vehicle talaga si bicycle eh. And then yun, nakita ko yung how nag-evolve yung cycling community through the years, and kayo nga 25 years na. So you were part of that history as well. Parang yun yung booming era eh, no? Parang yung period ng Yes, 1999 oo. saka yung 2000 eh. Parang Talagang, kumbaga yun sa pagmulat kasi yung before that 70s, 80s, you had BMX. You had the very leisurely and recreational riding, and also a form of protest, I guess, for some. And then you had the more parang yung deep thinkers na tinitignan talaga yung bisikleta as alternative form of transport, and a way na kumalas sa dependence sa langis. So that's the para sa akin na when you analyze it, that's the era from 95 to 2005. And kayo na since 25 years ago kayo, you were also part of that revolution. And in a way, parang yung contribution nyo also, meron kayong sector of contribution. Like kinabanggit mo kanina si Firefly Brigade. Si Firefly actually, siya yung nag-mass up talaga eh. Yung gumawa ng critical mass rides that really got things rolling, and it popularized the concept of CMRs, the big group rides. And then CCAD, popularized naman the century rides, the really, really long rides that takes you either through several cities or through provinces. So may iba-ibang roles talaga tayo if you look at it. Just like what you said earlier, yung di pa tayo nag-tape, no? We all had roles to play. yeah. Sabi ko nga kanina, di ba? Although iba-iba tayo ng oras, Oo. araw, at ng takbuhan Mm. at saka yung mga iba pang mga sub-advocacy na sinusulong. Pero one thing is common sa atin, yung ating love Mm. towards biking. Sige ma'am. Doon na ako Yes. sa next question natin. So, Mm. focusing on the woman aspect. Meron ka bang Okay. pinaka-weird o nakakainis na comment na natanggap mo dahil babae kayo at nagbabay kayo? Paano nyo Mm. ito nire-reverse gear para maging motivation? Kasi halimbawa, alam na natin yung mga ano eh, yung bashing, oh, babae, mahina naman Oh, yung yes. bisikleta, parang Oo. ganun. Pero of course, that's So, parang ano lang yung mga contextualize lang natin yung mga usual comment ng iba. Pero hindi naman mm. lahat yan, ano. Pero in general, meron ka So, bang ganong weird experience and how you okay, handle it? siguro meron akong, hindi naman weird, pero mga things that were told me na that stood out. Not because they're very negative, but maybe it was out of concern, pero kumbaga nag-stand out siya sa akin. So, one from a random guy, and then one from my lady boss dati. My lady boss said, "What? Why are you biking? It's so dangerous." Yun, sabi niya, yung parang, bakit ko raw gusto yung magbisikleta na masyadong dangerous yung kalsada, na pwede ako mahagip at sobrang polluted raw. So yun yung sabi ng lady boss ko. When I was convincing her to come up with a bike to work program, na nagpa-bike plan kami sa opisina, na binigay niya rin naman, nag-renat niya rin naman sa akin yung bike plan program na yun. Pero with so much resistance and so much concern. So yon from a lady boss. The other one naman is random kausap ko. Ano siya, guard na sa niya kababae ko raw tao, hindi ba ako naiilang
na puro lalaki yung mga kasama ko. Diba? So, yun naman yung sa kanya, yung concern niya because mas konti pa kasi, although marami na rin kababaihan before na nagbibisikleta, mas madalas sa kasama ko would be boys. And then, syempre, para sa kanya, yun, ako lang yung girl dun sa group of boys na mga kabike ko. Hindi niya lang siguro nakikita yun, most of the other women that I bike with. So yun. So, yung merong ganong, it's for guys only. Yung parang ganon. So, hindi siya masyadong weird. Siguro it's a cultural, ano ba yun? Uh, yung mekanismo ng culture na Cultural nakagis na niya siguro. barrier, no? Oo. Pero paano mo yun na Parang, yun? Paano nakagis mo na ginawang niya. motivation yun? Sa akin kasi, Puro lalaki it, mga kasama mo. oh, Paano mo sa akin, na-convert na motivation yun? this one, I didn't have any qualms about it because I have two older brothers na malalaki agwat namin. So, and then almost all my cousins were boys. Tail end ako ng generation. And then, so kahit na paano, hindi ako queasy kasi nga, meron ka na exposure sa sarili mong pamilya. And then pangalawa, kung ang sa tingin mo naman is uh, all genders deserve the same space on the road, then sa akin, it doesn't matter. And sa akin, natutuwa nga ako na may ganong conversation because it's an opportunity to talk about um, kung ano yung totoo. Kung ano yung misconceptions pwedeng makorek or mabigyan siya ng ibang perspective. So eventually, that guard, ah, nag-avail siya ng bike plan. Nag-avail siya ng bike plan. So siya mismo, nag-bike to work siya and then na-realize niya na mas makakatipid pala siya ng 100 pesos during that time. Ah, sa pamasahe, edi mas masarap yung ulam na kinakain niya pag lunch. Ma'am, So, if you don't yung mind, ganong resistance, yung resistance kasi minsan is also an opportunity to be able to talk to them about the other options or other perspectives. so parang yung no? So, yeah. Parang yung threat supposed to be sa'yo, naging opportunity for you to change him, ano? Ganun na Oo, nangyari kasi kay sa Guard. akin, you always have to have an open mind also eh. Kasi you should always not think it's an attack, but an opportunity for you to talk to another person about your own perspective dun sa bringing up niya na subject. So, lahat naman kasi tayo, we're entitled to our own opinions and it's also okay to agree not to agree, di ba? Di ba? Mag-disagree kayo, okay lang. Pero, anything is possible kasi basta napag-uusapan niyo. Yeah, always healthy discussion comes into better result. Yes, yes. Pero Mm-mm. if I may ask, I heard Mm-mm. mga ilang beses mo nabanggit yung tinatawag na bike plan. I don't know if it is shareable yung information. Can you just give us an overview? Ano ba yung Mm. nilalaman ng bike plan na Oo. pinush In, through mo your lady boss at uh, na-inapel, yung security guard? Just Oo. baka makakuha This ng was a idea long yung mga time. private company o kaya government, di ba? Oh, Baka yeah. ma-adapt nila. This was a long time ago, pero this was a long time ago, but it was adopted, no? So basically, I asked my boss kung if I made a budget, sabi ko, to test run, if people would be interested to get a bicycle, and offered it to them parang zero interest, and then they have an option to pay for it for 3 and 6 months. As part of a wellness program. So yung wellness program is, yun nga, they can treat it as exercise or they can go to bike to work nga. Or, ano to? Kasi during that time, the incentive was, if you commit to that bike plan and then may tour of the Fireflies and Firefly Brigade, kailangan lahat kayo na nag-avail ng bike plan. Yun yung graduation nyo. Ah, mag Okay. magjo-join kayo Interesting. ng Tour of the Fireflies. Parang incentive nila yon. So, Ah. libre yung registration nila, ililibre sila ng registration, so may jersey sila, etc. And then they get to ride that fun ride. So, merong sense of community, sub-community ka ginawa dun sa opisina nyo. At the same time, pinasok mo siya under a wellness program, which a lot of companies naman, di ba? They allocate budgets for, minsan may gym plan, etc. Ito naman, bicycle plan. Not all companies can actually offer car plans, but it's so easy to offer a bicycle plan. Hindi ko na maalala, but I think the
budget then was, hindi ko maalala kung 10,000 or 20,000. Pero basta, that's the maximum that you can avail of dun sa bisikleta So or parang bike gear. loan, Or, ano? Parang bike parang loan. siyang bike Pero loan, zero interest. zero interest siya. Kaya we just That's called it nice. like a bike plan. Oo, parang para at the same time, yung company, hindi siya magugulat biglang may budget na in-introduce na wala naman when the year started, di ba? So actually, that started, it was bankrolled initially dun sa parang, ano ba yan? Contingency fund ng lady boss ko during that time. And then, binayaran back lang siya after everybody paid up the plan. And most of the people naman, I think it was just maximum 6 months lang yata eh. 6 months. 6 months. But some of them availed for 3 months. Parang, yung alam mo yun, nabayaran mo na siya agad. So, that all those 20, they got to ride the Tour of the Fireflies that year. That's a very inciting at saka magandang program na i-replicate. Actually, we're Mm-mm. also advocating sa iba mga private institution na cover Oo. ng aming hatang-hataw pa Jack ay Oo. ibagbigay ng bike loan program sa mga Mm-mm. empleyado. So Oo. sigurado And mabubuhay yan dahil during the sa time kasi nabanggit may mo. ano na eh, shower rooms. Yeah, may So, shower. okay lang, di ba? May Yeah, may shower shower rooms na room. rin kami, tapos may gym. So, it just made sense na you just added another form of what, sport or activity to the wellness program. Sige, ma'am. May nakalkal ako, pasensya ka na. May nakalkal Okay yata lang. ako sa profile mo. May nakita akong picture. May pakikita akong picture sa'yo. Pwede mo Okay, bang sige. Sige. bigyan kami ng konting kwento about sa picture na to? Pwede Sure. ka na, ma'am? Sure. Sige. Sure. Okay. Yan. Can you see the screen? Di pa, pero nakalagay started screen sharing pa lang. Ayan. Oh, okay. So, yan. Yan. So, yan yung costume Ano ko bang kwento during... nito, ma'am? Na ano? Ano bang Actually, I kwento think that nito? was... Kung hindi ako nagkakamali, baka yan yung year that yung may bike plan nga where all those availed nag-join ng Tour of the Firefly. So, costume ride kasi yan ng Firefly Brigade every year since 1999. So, mine was the butterfly. Pinahiram ako ng isang friend ko and sabi niya kasi that yan raw yung ano, parang nade-describe niya sa akin. So, yun Ah, yung talaga. binigay niya sa akin pang costume. So, I guess it signifies the freedom. It's like flying, di ba? When you're riding your bicycle sa streets, it's a form of parang you're in flight of some sort because of the wind in your hair, etc., etc. So, um, nag-join ako niyan because the then founder of Firefly Brigade came to our office. I was with media then, and then they asked for help to cover it and to make some media advocacy for the Tour of the Fireflies. And laking bagay kasi when that founder walked in, I was biking as a kid and I forgot about it. I used to bike with my grade school friend, si Marisa Hernandez, and we would go around their streets just biking. Kids, na mga babae, nag-bike, easy rider, ganyan. And then, because of the founder of Firefly Brigade, I got reacquainted with a bicycle. So right after that, I started by commuting after meeting her. So it's very important rin kasi na when you get to meet other people, if you're into advocacy work, when you get to meet other people, kahit na hindi sila into biking, you talk about biking. Because you never know if reawaken something in them or you plant seeds of some seeds na later on uusbong yan and maybe later on they'll take up biking or mobility issues later on in their lives maging involved sila. So, yun. So, kagaya ng sabi ko kanina, every conversation is a potential to convince other people um, to work towards that same goal that you're doing.
kanya-kanyang pace lang. If I So, may go back, ma'am, since nakita nga ito, nabanggit mo, no, nag-i-start ka pa lang, you join the firefly and everything. If I may ask, anong una bang bisikleta ang ginamit mo? Kauna-unahang bisikleta ang ginamit mo? as a kid, I got gifted by aunties and my dad. Easy Rider, yung mga play bikes, Okay. yung parang banana seats pa. Yun. And this year, I actually got one again. Kasi nakita ko siya sa Quiapo, at a friend's bike shop. Tapos sabi ko, ako na lang bibili niyan kasi it was the last one, medyo vintage. So, yun. So, Vintage na siya. Pero nung medyo mga, din, medyo. nung talaga nahihilig ka na sa pagbibisikleta, as in talagang ginagamit mo siya halos na as part of your advocacy, anong unang bisikleta ang ginamit mo? Ano ba siya? It's a mountain bike na GT. I still have it actually. GTS. It's ano ba siya? It's ano ba? 99 eh. 27-year-old bicycle. Hmm. It's a 27-year-old which still rides well. It still rides well. Although kasi mas nag-folding bike ako ngayon, tsaka Nagko-folding ka pala ngayon. oo, kasi nagba-bimodal transport rin ako. Okay. Kasi it's Parang easier to naisasakay mo sa convert. LRT Oo, or sa mga oo, yes, network yes. vehicle pa. Yes, yes. So Well, para may other avenue for conversation din. yeah, tama. So, Mm-mm. considering na no, nag-i-start ka nga, kapag ka nagsusot ka ng full gear, helmet, and everything, Ah, and then you're looking at the mirror, titignan mo, ano ba itong itsura ko? Kababae kong tao, mukha akong makikipaggera sa kalsada. Sabi mo nga kanina, di ba? Sabi ng lady boss mo, saka ng, mm, ano mm. eh, kumbaga, ang delikado, makikipagbakbaka ka sa kalsada, kababae mong tao. Pero ikaw, sa sarili mo, Ah, pag tinignan mo sa sarili mo sa salamin, and then with full gear ng biking, what do you ah. think of yourself? Wala, ang na-add lang naman kasi sa akin would be the helmet and the bicycle because how I kung ano yung suot ko to the office or to a meeting, it's the same as what I ride sa bike. Hindi naman ako nag-ano yun, hindi ako nagla-leggings, hindi ako nagla-cycling shorts, ganyan. I wear jeans, I wear slacks, I wear a dress. Kung ano yung how I would walk into a meeting or an office, it's the same. It's the same. It's very casual. Wala siyang yung parang special na na kailangan naka-jersey, ganyan. Nag-jersey na lang siguro ako ngayon pag na-request ako na, can you wear a jersey or something like that? Pero usually, I just wear the casual clothes, usual clothes that I wear dahil gusto ko nga makita na biking is not a sport. It's a normal thing. Kung paano ka mag-commute, yun rin yung suot mo. Yun rin yung suot mo. And sometimes it's also conversation starter. Lalo na pag nakadress ka, di ba? Hindi sila maniwala na nakadress ka. Usually, I'd wear a dress. If 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 the occasion calls for it or I feel like it, so usually folding bike or the women's specific bike ang dala ko yun because it's easier to hop on or hop off the bicycle. So, kunyari, weddings, may pinuntang wedding, so nakadress ako. So, ginamit ko lang yung bicycle, malapit lang naman yung wedding place na 5 kilometers na naman siya. So, I was able to wear a dress. So, ano siya, norm? Norm. So, hindi siya masyadong pakikibakbakan siya sa akin except that you have a helmet and I think it's not so bad na you wear a helmet. Kaya nga yung iba yata hindi nag-helmet kasi they feel hindi nag-swak sa look, 'di ba? May mga ibang types of cyclists na hindi talaga nag-helmet kasi corny raw or something. Or maybe because iba-iba may slow rider movement. So yun, when you're going less than 10 kilometers per hour, baka nga hindi mo kailangan. Kasi nga, you ride so slow bike movement naman. So, ako wala kasi ako masyadong judgment dun sa hindi naka-helmet, saka naka-helmet. Pero syempre,
because you worry for them, because you know how it is dito sa ating mga kalsada, you just prefer sana that they wear a helmet. Pero ako, I try to hold judgment sa mga hindi naka-helmet. Ako, ang kukunin Yeah. ko doon, mga sinabi mo na yun, ma'am, ang key takeaway ko dyan is ano eh. Tama yung sinasabi mo, to have biking as a normal or i-normalize natin yung paggamit ng bisikleta. Hindi Mm-mm. kailangan Mm-mm. todo outfit, di ba? Kung saan ka convenient, Mm-mm. kung ano talaga yung purpose mo ng pagbibisikleta, dapat yun ang Basta ipakita. komportable. Yeah, komportable ka. So talagang yun ang best ano doon, Oo. key takeaway, normalize biking. So napakaganda ng pakinggan ng Yes, mga yes. helmet at gear kwento natin no ma'am no. So hindi lang protection kundi simbolo rin to ng mga kalayaan natin no, ng free will natin pati yung ating strength. So Mm. it's true na Yes, yes. bawat pagsubok natin sa kalsada mas tumitibay ang ating pagkatao moving from the heart to the lifestyle. Okay, balik tayo, Ma'am Yes, yes. Mia. So, Okay. wag tayong masyadong seryoso. It's time for the Hata Round. So, dito natin makikita ang Pataw. gilas at skills at ganda sa Okay. lifestyle. So, fast-paced at saka fun, Okay. puno-puno ng mga tips siguro para sa ating mga Okay. viewers. So, ready ka na, ma'am? Mhm. Yes, Oo. game. Sige, ito naman tayo. So, meron tayong babanggiting mga terms. So, kumbaga, ano ba ang ano mo? Sun kiss or sunburn? So, share naman tayo ng iyong mga ganda secrets pagka nagbabike. So, syempre, ano ba ang skincare mo? Ano Sunset. ba ang aura game Okay. mo? Kahit na, ano ba Wala, pinakamalayo marami tinakbo mo, na. ma'am? 100 Ano na? kilometers? Ano ba ang pinakamalayong tinakbo mo? Ah, So so, far, pinakamalayong biyahe. so far, Tarlac, Pampanga, Mhm. ganyan. From Pero QC. kasi, From QC. yeah, from QC. So that's hindi siya bimodal, pero marami na ring ibang bimodal naman. So, near Laguna, etc. Pero kasi um of late, mas nagba-bimodal. Pero when you ask about yung sun kiss or sunburn, so ano ba, I have sunspots obviously dahil hindi nga ako masipag mag sunscreen, but the sunscreen ng ano ng Human Nature is okay. And then yun nga, I always just have the wet wipes para you can freshen up every time. So kung pwedeng hindi alcohol based yung gagamitin mo, and then usual water lang. Water and soap. It's very simple. I have tattoos kasi, so yung tattoos yung mas ano, nilalagyan ng lotion talaga. Especially kung hindi short sleeves, kung naka-sleeveless or ano, or yun, pag naka-sleeveless, usually naka-sunscreen talaga yung mga tattoos. Yan, narinig nyo girls ha? At saka boys. Napakasimple ng Yan. skin regimen or routine ni ma'am. Oo, hindi Ano lang, ano kasi, una kasi, ano face, na naman ako, facial wash. dark skin to start with. So, marami ng yung sa dark skin to start with. Pero, for those who are fair-skinned or masyadong mapuputi, yun, kailangan talaga because of the rays. But, everybody should put sunscreen if you're gonna Sunscreen. be out. Especially Out talaga. ngayon, Oo. ano na, Oo. tapos na ang Oo. Oh, period ng amihan. Ngayon ay mm-mm. I have, nag-init na. yes, I have friends who actually have naka-full makeup sila nagbabike. Ako lipstick lang. So Very yun. So, simple. kanya-kanyang ano rin, kanya-kanyang trip. Pero ako ganun. Very, very simple lang. Well, again, the word, the key, the convenient, at saka Mm. kung ano yung talagang ano ng pleasure Yes. mo, di ba? Yes. Sige, ma'am. Move forward Yun. tayo. So, in terms Yes. of bike, ano ang pinaka-unforgettable na, kumbaga, purchase mo ng mga bisikleta? Ano ba yung pinakamahal o apparel ba? Apparel, sabi mo kanina, medyo simple ka lang eh. Pero yung bike parts. Bike parts. Ako, it's still, ano, if it's not broken, I don't upgrade or I don't change it. Kasi naniniwala ako kung part siya nga ng ano mo, ng eco lifestyle mo. If it's not broken, I don't change it. Unless yun nga, kailangan ng, when I had an injury dati, I had to have a, parang mas magaan na folding bike. So,
hindi ako bumili kasi binigyan ng regalo. Binigyan ng regalo. So nagkaroon akong folding bike na ano lang, less than 10 kilos yung weight. So, if that's a budol, nabudol ko yung kaibigan ko siguro dahil binigyan niya akong, ano, binigyan niya ako ng regalo, di ba? So, again, in sa kind of advocacy work na ginagawa kasi, I also try to show na your 2.5 na bicycle is kasing ganda rin siya ng isang mamahaling bisikleta because nagbibisikleta yun. It's not about the bike, but the rider. Siguro, parang ganun. So, maybe, ano lang, dahil tamad rin siguro ako mag, to upgrade because, yun nga, if it's not broken, I don't really upgrade. Yeah, Siguro ganun. tama. If Corny ba? Corny ka usap? Hindi, tama yun, Corny ka. tama yun. Pareho tayo ng principle. If it's Yung not upgrade broken, would why be, kunyari, fix? ayoko yung saddle kasi matigas. So, yun yung upgrade ko. Hanap ako ng gusto kong saddle. Hindi ko na maalala kasi kung magkano yung mga presyo, pero hanap akong comfortable saddle. Kunyari, ito yung stock saddle ng nakalagay doon sa bisikleta. I'll change it into a women specific. So, usually, mas mahal yun than the stock. So, para sa akin, budol na yun kasi nag-shift ka from what you already had, di ba? And then, hindi naman siya sira, pero kailangan mo palitan because of comfort. So, yung mga ganun. So, yung mga ganun. Hindi ko na maalala eh. Basta yun sa comfort zone siguro lagi. Tapos, I'm just lucky na may mga kaibigan ako na, na sila yung mahilig sa budol. Tapos eventually, ibibigay nila sa akin kasi mas bagay raw sa akin or mas magagamit ko yun. So, shout out sa friends na mababait na mahilig mabudol. Kailangan makilala ko yung mga friends mo na yan, ma'am. Baka maging friends din kami. And then anyway, tama yung sinabi mo kanina, no? Why buy a new one? Why repair if hindi naman siya broken? Why fix if that's broken, di ba? Bakit mo kailangan palitan? So tama yung ano yan. Yun. Sige. Kasi Anyway, yung tinanong mo sa akin, first bike, yes. nagagamit ko pa rin siya eh. Mm. Talaga? So, yun. Yes, yes. Ang napalitan lang yata dun is yung chain. Yung chain. Yun lang. Yun lang. Yes, yes. Galing eh. Napakasinop mo pala. Oo. Ano lang, tamad lang siguro ano, tamad lang. Pag sinabihan lang, uy, palitan mo na yung ano kasi mas better yan na ano, mas magaan or ganyan. Then that's when okay, okay, ganun, ganun. Pero kung hindi naman talaga big, big deal na big deal, it stays as it is. So, If I may ask, ma'am, is there anyone from your family that also bikes or ride sa that, bicycle? Yeah. yeah? Yung brother ko, who used to be based in New York, meron na siyang car, pero he actually bikes to work to his job in New York. And then yun, nandito siya sa Pilipinas, nagbibisikleta rin siya even if he has a car. So I think he he bikes more than half of his time. So yun. So siya, yung older, yung gitna namin. We're three kasi. You're So yung gitna second. namin. Ikaw, No, I'm bunso. I'm ikaw, bunso. pareho pala So, tayo bunso. so yung older brother ko, na isa, siya yung nagbibisikleta. Nagbibisikleta rin siya. That's nice. Sige, ma'am. Yes, yes. Bilang modern queen ng kalsada, mga kababaihan, ano ang isang bagay na Modern. gusto mo gusto mong ipaalala sa mga motorista at kapwa natin siklista pagdating sa safety at saka respeto sa kalsada at pagbibisikleta? Mm. So, alam mo sa Kalitista at sa Explorer City na bicycle, yung main advocacy work namin is nakasentro sa pag-promote ng konsepto or uh, revisit yung value of pakikipagkapwa. So, yung makipagkapwa sa daan, yung aming battle cry. So, whenever we have yung mga bicycle clinic, I was able to, parang sa bicycle clinic na ginagawa namin, nakagawa ako ng isang module na
talagang stand-alone siya, yung pakikipagkapwa sa daan. Na in a nutshell, depende sa format ng bike clinic. Tatlo lang yung gusto namin mapaalala. So yun rin, bilang kababaihan na nagbibisikleta sa kalsada at bilang mensahe sa other road users, tatlo lang yung gusto namin mapaalala or pakiusap sa ibang road users, no? One is follow traffic rules. Number two is keep yourself safe so that you can keep other people safe. Kasi yung konsepto ng kung ikaw mismo nagsa-self-check ka bago ka umalis ng bahay, whether nagbibisikleta ka or kotse, di ba? With ability, you are keeping yourself safe na at hindi ka makaka-aksidente. Hindi ka maging madalas na road crash. Ito yung mga hindi nag-ingat before lumabas ng bahay, hindi nag-check ng brakes, o kaya hindi nag-check ng tires, di ba? Yung, okay, yung mga truck, hindi raw gumana yung ano, kasi they did not check their brake before they left their depot or their bahay. And then yung third would be yung pakikipagkapwa sa daan. Yun is be respectful of all other road users. So, kung gaano kita rin na-respeto bilang nagbibisikleta ako, in-expect ko dun sa other road users na makakasalamuha. So kung yung tatlong things lang na yun ay maalayan natin, siguro less yung mga aksidente, mga crashes sa kalsada, tsaka yung mga road rage. And then we have less injuries on the road. Yung mga self-accidents, tsaka yung mga kakaksidente sa ibang tao. So, yun. Okay, sige. Okay. Mm. Very nice ang ating kwentuhan. Ito naman medyo chill na question. So, Okay. para matawag ang natin ng isang perfect ride para sa iyo. Syempre dapat pagka may perfect ride, may perfect snack. So kung cycling Ah, ang comfort mo, ano naman ang sa pagbiyahe? Pagkadating naman sa pagkain, ano ba ang comfort food ni Ma'am Mia? comfort food. Oo. Well, ano ba, tubig, tsaka madalas, lagi ako niloloko kasi meron akong kasi usually small bag lang ako. Small bag lang. Ganyan lang. Ito lang. Tapos, nagulat na meron akong ganito. O, kita ba? Kita ba? So, yun yung instant energy. Kasi ang laman niyan, mga small na chocolate. Chocolates. Ano, kisses? Small lang. Yung parang sobrang small lang siya na pwede actually for sharing siya. Para kung may makadam for conversation. At the same time, pagka feeling ko naglo-low energy na ako, kasi usually naman, pag lumalabas ako, yung nakapag-coffee ka na or nakapag konting breakfast ka na ganyan. Rare ako magutom sa daan, pero kung feeling ko biglang for some reason, naglo-low energy ako and hindi na pwede mag-coffee. Tubig lang, tsaka yun nga, isang small piece lang and then go na yun. Pero syempre, Sugar. pagka dun sa Sugar. kung saan yung end na pupuntahan, konting sugar. Dark chocolate naman. Dark chocolate. Hindi kasi dapat laging marami kang sugar, di ba? Pero, lagi lang meron, just in case lang. Yun. Saka, ito, kami nakakausap kang kids. Sa daan. So, yun. Pero based sa mga napuntahan mo Energy before. bars. Energy Pero yung bars. energy bars, okay rin siya. Oo, kasi dati sinusuplayan ako ng brother ko ng energy bars. So, na-appreciate ko naman siya. Kasi pag hindi ka nga nag-breakfast, as yun yung kinain mo, okay naman siya. Okay siya. Carry bells. So, okay yung, ano ba yun? Gusto ko yung sa mga binibigay ng kapatid ko, yung Nature Valley. Tama ba yun? Dati. And then I also like yung local natin, yung si Nutribar. Nutrivar. Oo. Very simple. Yung Talagang very gumagawa ng simple si grower, Ma'am yun eh. yung growers. Growers. Yung gumagawa ng growers, because they're Ah, nice people kasi. So, talagang yun. very simple lahat Tsaka ng parang manner mo old magbisikleta eh. brand, old brand. Oh, oo. Pwede ka naman huminto anywhere, 'di ba? Tama. Tsaka yung Holland Hopia pala. Oh, Ah, yan, isa pala yan. kopya. Yeah, Holland.
Holland Hopia. Specific Holland Hopia kasi ano siya, from the old talaga na parang timpla. Consistent yung ano niya, yung kanyang lasa. Pero sa mga napuntahan mo, ano ang Mhm. pinaka nagustuhan mong pagkain among the mga na-travel mong lugar using your bike? Anong sabihin mo ng top 1, 2, 3 or top 1 mo na napiling pagkain sa saan lugar? Okay, ano ba? Ako kasi, ano ba? Sa ngayon kasi, semi-vegetarian, meaning kumakain pa akong fish. Yung hindi, nag-vegetarian kasi ako for 10 10 years, then nag-gap year, yung mga ganun. So it's hard to pinpoint, pero dahil ganun nga, I'm very partial to vegetarian food. So na-map out ko yung mga vegetarian restaurants sa Quezon City. So yun yung comfort food ko. Kung Quezon City, it's greens, tsaka si Veggie Guys, kanyan, vegan option. Pagka banda sa ano na, sa Makati, yung uh, greenery. Tapos, ayun. So, and then I used to like yung canteen dati ng Don Bosco. Don Bosco. 'Di ba? Yung may mga dinadiscover ka na kainan na hindi siya yung commercial restaurants. And nakikita mo lang talaga pag nagbibisikleta ka siya. Nagbibisikleta ka. Like if you're in Pasay, hindi mo alam, ang marami pala doon magkakasunod na vegetarian restaurants. In the same way na kung meron kang friends na hindi vegetarian, yung mga katabi niya rin na kainan na which are actually in small old apartments, masarap rin yung food, yung mga ganun. For out of town, then Pampanga is always the foodie haven kasi yun sa Pampanga sa mga gustong magsisig, yung gustong kumakain ng sisig, then there's Milas, 'di ba? So pupunta sila doon. Pero ako kasi I like sushi, although meron na rin dito sa Quezon City. I like sushis for their kakanin. Ewan ko kung lahat ng siklista ay mahilig sa kakanin, pero um, yun, masarap rin siya. It's very Filipino, it's very filling. Carbs, tas energy rin siya. And then, ano ba yung isa? Tapos dito in Cubao, ewan ko lang kung alam ng mga tao, kasi konti lang nakita ko bikers, pero may nakadiscover na rin. Meron parang yung buffet, Filipino buffet, na merienda buffet. It's less than 200 pesos. And then you get to eat all the kanin that you like, all the, ano ba yun? The pansit, yung mga ganon, pansit. Tapos okoy, that's vegetarian. Tapos yung mga ganon. So very old school siya. Minsan may bilo-bilo. So yung mga ganon, I think it's patok siya sa mga bikers. Kasi it's less than 200 pesos, but it's a buffet. It's in Cubao, yung Nena's Bibinka. Katabi siya ng old COD. So, ano siya, I think more than 50 years old na yata yung kainan na yun. So, if you like the old-fashioned or yung mga very Filipino and culture, ganyan, yan, okay yan. Okay Oh, yan. Huwag kayo masyadong nag, fast food. Puro, nagutom ako sa puro mga oil kwento mo, ma. yun. Nagutom ako sa mga kwento mo, ma. Meron pala sa QC na vegetarian Oo. okoy. May vegetarian pa ng okoy Mm. talaga. Ngayon ko lang narinig yan, ah. Oo. Togi and kalabasa. Yung ingredient Talaga. niya. Walang shrimp, ganyan. So, Talaga. ayan, yeah. Sige. Old school na place. Yan. Ma'am, in-stock pa Ano kita. pa? Sa inyo, sa Malabon. Sa Yeah, may Malabon, ang okoy. maraming kainan, di ba? Yes, marami. Na masarap. Na Dito yung old, tataba ka dito. di ba, yung old cuisine? Yung talagang ano ba tawag doon? Heritage dishes nandyan. So, sa inyo yung Yes. marami. Maraming Di temptation ba? dito. Correct. Correct. So, dapat, mag-organize ka ng food tour, Kamanava Actually, area. meron kaming Diba? kinoconceptualize food crawl. Bike food crawl. Yun, okay yun. O, sige, Kaya hintayin ko yan. To-join ka na dyan. nagko-conceptualize kami ng bike food crawl. Oo, Invite ka ganun. Kasi namin. naalala ko sa Firefly dati, Sa Firefly, pagka January, it's the New Year noodle ride. Parang ganun, New Year, Pampahaba ng buhay. um, New Year ride.
Oo, yung mga, so Binondo yon, Binondo. Tapos, sa ibang groups naman, I was able to organize the vegetarian, with sila Miss Tessa of Inquirer dati. Ano siya, nag-promote naman sila ng vegan food right. So, to Quezon City, all the vegetarian restaurants. That's- Kinainan namin. So, yung ganun. Kaya So, minsan, ano maganda yan na idea. Punta kami sa inyo. yes, we will be happy to have you. Pero talaga minsan na napagkakatuwaan tayo yung pagbibisikleta daw hindi nakakapayat kasi nakakataba pagka kain ka ng kain sa iba't ibang lugar Okay, okay lang yun. Okay lang yun. At sa, hindi naman everyday yun eh. So, Yes, it's part of the bonding. It's part of the bonding and also promoting the food in localities. tama. Ibang form of tourism lang naman yan. Yes, tama tayo dyan. Ano? Basta pagka na-forma na namin, i-invite namin kayo for sure. Sige, Sig- yay. O, gugupo Sige, kami ma'am. dyan for sure. In-stock pa kita, ma'am. May nakuha pa akong dalawa pang picture mo. Ito pang isang picture mo. So, Baka pwede mo naman akong bigyan ng okay. kwento tungkol dito. Sige, ito, i-share ko na siya. Ah, okay. Okay, ayan. Nakikita mo na, ma'am? Can you see the Hindi picture? pa, Ah, nakaano pa siya, started. start. Ayan. Ayan. Yes. Ano So, bang storya yan. nito? So, isa sa mga joys, ayan, isa sa mga joys kasi, yan, I discovered this very small street sa Pasay. Sa Pasay, where there's a local clothing store there, the Grounders. Tapos ano sila, nag-sponsor sila mga local artists nila, and then mga bike shows ganyan in that small kalsada na nila. And then may street art, so nagpe-paint. Nahihilig ako na mag-document ng street art because yung street art kasi it enlivens the city in the same way na pag nagbibisikleta ka, na kaka-enliven ka rin ng city kasi nag-add ka ng another texture bilang transportation or form of mobility sa isang kalsada. And because nakabike ka, mas madaling huminto dun sa mga street art. And ang joy ko of finding out that most of the street art also are done by artists who are bikers as well. Like kung nakikita mo yung blue na figure yan, that's very actually a famous artist, si Deep Padayon. Yung Deep Padayon na page. Tapos like sila Jigs Manuel, mga kilala yan na mga artist na nagbibisikleta rin sila. So sila Tonsilana, yung ganyan. So mga artist na nagbo-bike rin at the same time nagko-contribute sila sa culture ng isang city. So, madalas kasi nakita lang natin yung pagbo-bike, kunyari, it's a sport or form of recreation. Pero ito kasi, meron siyang tawid-tawid eh. It's, it, ang pinapakita dyan is yung mobility talaga within your city. And then it enables you to contribute to your city kasi imagine mo kung nakita nila na nakabike ka tapos bigla nagpipinta ka. Legit na pinta naman yan. May permit, ganyan. Minsan walang permit. Pero yung ibig ko silang sabihin, inakakita sa inyo, lalo na yung kabataan, naiisip nila, wow, nakabike. Ang maalala nila, yung ganda ng art, tapos yung taong nagpinta, nakabisikleta. Because of that, you created an image in their mind. It also creates some kind of positive image for people on bicycles. So, hindi lang yung, kasi minsan sabi, pasaway, ganyan, bibit ng red light, ganyan, etc., etc. But there's also that aspect na if nakita nila na may ginagawang something na makabuluhan, yung somebody on a bicycle, it gives another impression, another layer to how nakikita ng tao, yung taong nakabisikleta. Hindi lang pala siya yung mga um,
hindi lang pala siya yung simpleng form of transportation. It's also a form of, ano ba, ginagamit ng cultural workers, di Way ba? of living. Way of Yeah, living na. way of life. Way of Way of life. life ka talaga. Oo, way of life. Minsan nakakasalubong ko pa yung mga artist yan. Kita mo yung mga pinta nila. Pinta nila kasi may papuntahan sila. Tapos, yung iba nga nakakasabay ka lang sa daan. Sama na ako sa kanila. And then, yun, dinodocument ko yung work nila. Parang And, ang sarap nilang yun. interviewin. Parang ang sarap nilang interviewin para sa February kasi ang February Arts Month eh. Magandang concept din sila. Siklista na bibisikleta at nagpipinta. Gumagawa ng mga arts. Ang galing na. Yes, yes. Oo. Correct. Mahagip Yes, ko din okay sana rin. yung mga sila. Siguro Pwede soon. rin for April kasi uh, yun, Environment Month kasi a Yeah, lot of them do mga murals also that have the nature. environment as their theme. Earth Day. Earth Month, Tapos sorry. Earth Month. minsan nagti-teach sila sa mga fairs, mga environment fairs. So minsan nagpipinta sila doon. So, yun. And Nice then one. meron rin mga artist ng mga musikero. So ibig sabihin, ang daming personalities rin within the community na nagbibisikleta na nag-a-add ng color, saka nag-a-add ng ano ba, something memorable to the bicycle communities. Yun. Okay, so yan ang tinatawag natin mga cycling goals ni ma'am. May forma, may Mm-mm. skincare, pero simple lang, pero higit sa lahat, may Mm-mm. disiplina sa kalsada. So maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong Budol Stories, ma'am, at saka safety reminders na siguradong kapupulutan Mm-mm. ng aral. Sa huling bahagi ng ating kwentuhan, titignan naman natin ang hinaharap as Hato Pajak hits its 25th year milestone. We want to talk about the legacy we are building for the next generation of female riders. So this is Mm-mm. pedaling forward segment. So Ma'am Mia, Mm-mm. Mm-mm. sa iyong experience, meron ka bang mga nakasama mga kababaihan na mga first timer, second timer, o kaya Mm-mm. naman medyo kasama tagal na rin kasama pero nag-aalangan na magbisikleta. Paano mo ba sila binubuhat or binibigyan ng encouragement na, oh, huwag kang bibitaw. Parang ganun. Okay. Well, uh, ano ba, may various circumstances. So merong mga gusto magbisikleta pero takot magbisikleta. So, una, sasamahan ko muna sila bumili ng bisikleta na angkop para sa kanila. Tapos, I won't pressure them when they wanna start. And then, pagka ready na sila, then sasamahan mo sila magsimula magbisikleta. So, yung iba naman, yung matagal na nagbibisikleta pero natatamad na siguro kasi nade-discourage sa traffic or may ibang circumstances sa buhay. Ang lagi ko lang sinasabi is that stop when you feel like you wanna stop. You can always come back to biking. Ganon. When during sa ride naman, pag napapagod or hindi kaya magbisikleta na, I always just tell them it's okay to stop. Hindi naman to karera. So kung gusto niya nang umuwi, isasakay siya. Papasamahan mo or sasamahan mo umuwi. Pero kung gusto niya pa mag-push through, you just let the other people go ahead and then may core group na sasama pa rin sa kanya. So, hindi siya mapapressure na, magmadali. Kasi at the end of the day, ang gusto mo is that very pleasant yung circumstances para sa kanya. Kasi kung ikaw yung kunyari, mas sanay na magbisikleta at hindi siya, ikaw yung may responsibilidad na magpakumbaba at damayan siya dun sa pinagdadaanan niya. Parang ganun. And then for those who are in advocacy work naman, in mobility, meron naman kasi kunyari, yung mga nagtatanong, kaya mga nagko-consult kung paano magsimula ng ganito, ganyan. And then you just listen to what they wanna do. And then if they ask specifically for certain things, and always just be available na lang to help out, but let them evolve on their own so that they have their own set of culture base dun sa comfort zone nila. So, yun. Dapat easy-easy lang lagi. Hindi masyadong, ano ba yan?
hindi hindi dapat nakaka-pressure ang pagbibisikleta kasi it takes the fun and the joy in it. So, ako like now I like solo riding kasi it's how it's pleasurable for me because it's meditative in a way. And then pag kami nagaya mag-ride, whether it's girls or boys, then kung feel mo, then just go with them, 'di ba? There are some rides that you don't want to do because of maybe certain terrains. Hindi mo na trip mag ano, kunyari, hindi mo na mag-trip mag long ride. So you go with the people that who like to chill ride. Yung mga ganun. Kasi minsan, meron mga very competitive and then hindi mo na trip yung competitive riding. Then you shouldn't be pressured to do that or to join that. Pero you can always go naman sa after ride na meetup. Yung mga ganun. So the end goal is that you're supportive without pressuring yourself also. Yun. Okay, thank you, ma'am. Thank you sa very Okay. nice sisterly advice mo para sa mga kababaihan at saka yung mga encouragement mo sa kanila. So dako tayo Yes, dun sa ano, for the next 25 years, kung ikaw ang 25 tatanungin, years. anong klasing kalsada ang gusto mo para sa iyong mga anak o Anong klaseng pamangkin? Anong klaseng kalsada? Anong klaseng road ang gusto mong makita para sa iyong mga anak o pamangkin na inyong babae na magsisimula pa lang mag-bike? So how do you envision the road for them? Na ah, sana. Yun yung marami tayong mga oo, lista. parang Yun yung madalas na ano, sana ganito, sana ganyan. So ano bang pinakasana mo for them? mm. Mm. Sabi nga nila dapat maging selfish ka sa goals, meaning ano yung gusto mo makita para sa sarili mo when you're less mobile, when you're elderly. Siyempre pagka kunyari when you hit the senior years, ako I'd wanna be able to bike. I wanna be able to walk safely. So, ang ibig sabihin lang yon sana mas mulat na yung mga nasa gobyerno on how they will build infrastructure that is responsive. Ang ang gusto ko sana makita ay yung mga kalsada natin ay easy to navigate whether on a bicycle or by foot para sa isang 80-year-old or an 8-year-old na magde-decide ng magbisikleta or maglakad. So, yung infrastructure ay galing sa mga mulat na engineers at planners na talagang kita nila yung pulso ng mga gagamit. At sana ipaplano siya na hindi base sa dami ng sasakyan. I-encourage ngayon, kailangan may volume reduction talaga sa sasakyan at i-prioritize yung mass transportation. And then yung cities natin, ma-plan na kung kayang lakarin mo lang or magbisikleta na kaya ng 8-year-old or ng 8 years old. So a walkable and a bikeable city. Saka road, no? Yes. Yes, very Oo, nice. you plan it for the most vulnerable sa iyong komunidad. So whether it's the elderly, the children, those with uh, mental health issues, ganyan, yung lahat pinagplano mo talaga para maging accessible and inclusive ang iyong daan. Yun yung wini-wish natin kasi we're all going towards the senior years and we don't want to be excluded from that just because kunyari tumanda ka na, hindi ka na pwede magbisikleta, hindi ka na pwedeng lumabas on your own. So dapat maging mapagkalinga ang komunidad sa lahat ng klaseng tao. Very nice vision. Talaga namang i-embrace ng mga kababaihan yan, ma'am, for sure. So, dito tayo sa anong naman ngayon. Breakaway message. Kung may isang breakaway message kayo Okay? para sa mga Pinay na nanonood at nag-aalinlangan pang humawak ng handlebar ng bisikleta, ano mo ang gusto mong sabihin sa kanila, ma'am? Um,
find your ano ba, strength, your padjak, your mag-goal ka kung saan mo gusto pumunta on your first bicycle ride and make it happen. Find that friend who can be with you when you ride your bicycle. Tapos dire-diretso na yun. Follow na lang the basic rules. Follow traffic rules, keep yourself safe, and makipagkapwa tayo lagi sa daan. Very nice. Always, paalala ng isang ate natin na mag-ingat sa kalsada. Ma'am, since anniversary ng Hataw Padjak, ano bang baka pwede mo kaming bigyan ng isang maganda-gandang wish for Hataw Padjak community from Okay. our kalyatista Okay. expert at saka advocate. Okay, mula po sa amin sa Kalitista, kino-congratulate namin ang Hataw Pajak or on your 25th anniversary. So, naging parte kayo ng evolution ng biking community sa Metro Manila, maybe sa Pilipinas as well. And we hope that you will always be steadfast, grow your tribe, and maging ano ba, matyaga talaga sa gusto niyang gawin. At we hope to see you always sa kalsada. Kita-kits soon. Thank you very much. Ma'am, pero may habol pa ako. Meron pa akong Okay. isang picture na nahalungkat Okay. mula sa iyong photo gallery. Pagpasensya mo na ako, Okay. naging Sige lang. stalker mo Sige ako lang. ah. Okay, okay. Go! So, Mhm. share ko tong picture na to. So, ano ba Sige. ang kwento nito? Huwag ka magugulat, ma'am ah. Ayan. Ayan. Okay. So, Nakikita mo yan ba, ma'am? isa yan sa, we are part of the Quezon City Green Transportation Division ng DPOS and City Hall na yung tinatawag na Kapiyan Session. So, we meet monthly to plan out and talk about things that concern active mobility in Quezon City. So, one of our core programs is to give bicycle lessons. We're piloting some lessons in schools and then also for employees within the city hall. So just last Sunday, nag-conduct rin kami ng bicycle clinic for during the car-free Sundays. So yun, it's part of our parang commitment to Quezon City that we will always help out in terms of doing the bicycle clinic and doing advocacy work with them. So this is a bike clinic. That's that photo is from a bicycle clinic. Okay. Na ginawa naman, I think this is in Batasan. Batasan Mm. Hills naman. So combination siya ng komunidad tsaka some students whom the DPOS wanted to be introduced sa konsepto ng bike commuting to schools and bike commuting within the communities. So we do that together with other advocacy groups who are part of the Kapihan. For that, we were with Cycle Brothers, Bikers United, and Cycling Advocates of the Philippines, saka Firefly Brigade, yung kasama namin during, I believe, dun sa picture na yan, with the Green Transport Division and City Hall. So a wide collaboration, ano? Pero very nice. Very nice. Apa, apa. Actually, we have also a similar activity or project. Pero kasi meron kami Mm-mm. tinatawag na P2P o yung point-to-point bike sharing program. Meron Ay, kasi okay. meron kasi ditong 8 or 10 kilometer na dike, flood dike na Yes, yes, yes. Dampalit Mega Dike ang tawag. Ah, So, yes. dulo-dulo nun is more or less 8 to Oo. 10 kilometers. So, we Oo. have a set of bicycle, I think magka around 20 bicycles. Point to Mm-mm. point, dulo-dulo, pinahiram namin sa kanila. Yung mga So, gustong pinapa-bike matuto. share. Oo. Yung gusto Okay yan, mamasyal okay. doon, yun ang ginagamit nila. Yung gusto Oo. matutong magbisikleta, yun, tinuturuan din namin. So, we have a Pwede rin. similar din Okay. talaga. So, very nice. Yun yung kailangan talaga natin, no, Marlon. Um, and sinasabi ko nga, just like in any bicycle, yung sa groups, di ba? Minsan, pagka kala may karera sa kalsada, ganyan, yung sa mga bicycle groups rin, we
walang competition talaga, kundi synergy ang kailangan dahil lahat tayo gumagalaw towards a certain goal and which is to have a bicycle culture for the Philippines. No, and like kunyari kayo, you are concentrating in a particular area, like tama ba Kamanava? Basically Kamanava area ba or everywhere? So, Almost everywhere. oo, ang maganda kasi is when groups have their certain spheres na ginagalawan nila so that meron nang nangyayari sa kada areas. And then later on, pwede yun to come together and synergize. Pero sa akin, sa aking karanasan, maganda na meron tumututok talaga on a per city basis so that mas madali na i-interconnect yun and then mas less in overlapping ng roles pero more of mas maraming ma-synergy na pwedeng mangyari. Yun. Thank you. Ma'am, bago ka namin Thank bitawan, any you. last message, mga gusto mong, meron kayong activity na gusto i-promote, bukas ang platform ng Hato Pajak, the floor is Mm-mm. yours. Okay. Ang regular projects naman namin is yung 365 reflectors a year program. So we always just have our reflectors with us na pinamimigay siya individually by us mismo. So we spot people when we see them at traffic corners, kanyan, school children, o kaya yung mga riders, kanyan. Tapos kagaya nito, hindi ako sure kung kita siya. So Yeah. reflector siya, nakita 400, ano yun, 400 meters away. And it's been part of our program for more than 15 years. We used to give away kasi helmets, dati bicycles rin, tapos vests, and then we discovered na it's easier to give away pala the small reflectors kasi even the pedestrians and school children were able to give. So may Yeah, heart, very but nice. yan. So heart, may cross. We have different designs kasi. Depende dun sa campaign namin. So in April, every month we have campaigns kasi na sometimes we just tumatayo lang kami at certain corners like EDSA ganyan or do it with other collaborators. Pero every month, uh, even if we do it every day, every month, meron kaming certain campaigns. So for April, it's Environment Month. So we'll be announcing kung nasan kami for our campaign sa Earth Day. And then for May is Bike to Work Month. So we're having a bike clinic again with Quezon City sa car free zone ang pagkakaalam ko. And then yun, every month meron. So we'll just announce it. Maybe your listeners can also check out our page and explore your city on a bicycle. Tsaka yung Kalyatista for schedules for activities na pwede natin to work together with. Okay, thank you Yan. very much, ma'am. Napakalinaw ng mensahe nyo. So, walang naiiwan at ang mga kalsada ay para sa lahat. So, yan ang pinaka-main ano natin. So, your vision for a safer, more inclusive road para sa susunod na 25 years, sana makamit natin. So, asahan nyo ang Hato Pajak stands with you. Thank you for being the voice of empowerment tonight, especially sa mga kababaihan natin. Thank you very much, ma'am. Marlon, ang gusto namin sana maalala ng mga tao that we all strive together to make our cities, our communities more livable, lovable, kinder, and safer for everyone. Thank you very much. So, Okay. bago tayo mag-sign off, narito ang mga dapat ninyong abangan sa Hato Pajak community. So, save the date. So, after ng Holy Week, maghanda na para sa ating April Ride or April 12. So, ito ang ating susunod na main event. Abangan ang full details sa ating page para sa ruta advocacy na atin susuportahan. Tayo po ay tutungo sa isang shelter house ng mga per babies o mga aso. Yan po ang ating dadalawin sa April dahil ito ay pet month. So abangan nyo rin po ang ating April video series next month. Ang title ng ating breakaway ay Brothers and Sisters in Bike dahil ito po ay Siblings Month. Siblings Month din ang April. So huwag niyo kalimutan i-follow
at i-like ang ating official social media accounts sa Facebook at saka YouTube at Hatol Pachak 2001 para sa inyong update at saka sa inyong mga gustong balikan ng ating mga video series. So muli maraming salamat sa ating panauhin. Napaka meaningful at saka inspiring ng inyong mga kwento. Sa talagang pinanindigan natin yung ganda at gilas na nagbibigay kulay sa ating komunidad ang mga kababaihan. So ako po ang inyong host, Marlon Feliciano. Laging nagpapaalala na sa bawat ikot ng gulong may kwento ng pag-asa at pagkakaisa. So, Hataw pa Jack, one team tayo. See you next time, everyone. Bye! Salamat. Bye-bye. Good night. Good night!